If the government can do that to the Vice President, they can do it to anyone. Kita naman natin yung nangyari sa Brave 18, kinasuhan. Makikita nyo yung mga minority senators, no? Iniisa-isa na sila. Senator Marcoleta, nakakulong. Si Senator Jinggoy Estrada, nakakulong din. Ngayon, ang binabantaan nila si Senator Alan Peter Cayetano. No? Pati si Senator Robin, meron ding binantaan din yan. So, ibig sabihin, kung kayang gawin Almar ng gobyerno ni Marcos Jr., yung tinatawag nating lawfare, no, yung pag-weaponize no, ng ating justice system to go after their political enemies. They can do that to anybody. Eh makikita naman natin na kahit na anong gawin nilang pamumulitika, no, gamitin yung impeachment na yan against the Vice President, the Vice President remains to be the most popular and trusted politician sa ating bansa. So kasi ang goal talaga niyang impeachment and Almar, it's not about the accountability of the Vice President. That has never been the issue. Yan yung palabas nila. Palabas nila dyan is to extract or exact accountability to the Vice President. No? Hindi po yan ang kanilang goal. The goal really is to remove Sara Duterte as a contender for the 2028 elections. Yan ang hindi maintindihan ng mga kalaban ni Vice President Sara Duterte. That is what they don't understand. Kaya nandun yung funds na yun, kaya meron siya confidential funds. Because dapat intindihin din natin kung ano yung pinanggagalingan ng ating Vice President. She's coming from that experience, Almar. And besides, yung amount in question is very minuscule or very small compared dun sa bilyong korupsyon na allegations sa ating mga magbabatas, no, kay dating Speaker Martin Romualdez di umano, sa mga ibang mga senators, no, nang tumatanggap ng mga maleta di umano, may mga ganyang allegations. Yung sa impeachment, kasi nabanggit po yung impeachment, ano po yung kumbaga parang resulta nito sa bakit apektado po yung pagbaba ng ekonomiya. Pero Prof, dito sa Prof, sa pangkabuuan, sa pangkalahatan, sa tingin po ninyo, kapag ka nagtuloy-tuloy, kasi na-mention po ninyo na hindi po priority ng ating government, ng mga politiko, yung mga mismong mga constituents, yung mga Pilipino, kapag ka nagtuloy-tuloy po ito sa natitirang termino ng ating Pangulo, ano po kaya sa tingin po ninyo, nakikita po ninyo magiging resulta dito, Doc? Okay, sagutin ko muna yung unang sinabi mo about paano yung impeachment, how it would relate to yung sluggish growth ng ating economy. Opo. Well, merong direktang mekanismo yan, Almar. No? Paliwanag natin ng mabilis lang. Kung titingnan niyo po yung nangyayari sa impeachment ngayon, ang inuusig po ay ikalawang pinakamataas na opisyal ng ating gobyerno na ibinoto ng napakarami milyong mga Pilipino. Higit pa sa natanggap na boto ng ating Pangulo noong 2022. And yet, kayang gawin ng gobyerno ni Marcos Jr. na usigin ang ikalawang pinakamataas na opisyal, the Vice President. So, ibig sabihin yan, Almar, if the government can do that to the Vice President, they can do it to anyone. Kita naman natin yung nangyari sa Brave 18, kinasuhan. Makikita nyo yung mga minority senators, no? Iniisa-isa na sila. Senator Marcoleta, nakakulong. Si Senator Jinggoy Estrada, nakakulong din. Ngayon, ang binabantaan nila si Senator Alan Peter Cayetano. No? Pati si Senator Robin, meron ding binantaan din yan. So, ibig sabihin, kung kayang gawin Almar ng gobyerno ni Marcos Jr., yung tinatawag nating lawfare, no, yung pag-weaponize no, ng ating justice system to go after their political enemies, they can do that to anybody. So, who do I mean by anybody in the context of our discussion? When I say anybody, mga negosyante. No? For example, if may mga negosyante sila na hindi nila gusto, na hindi nila kasundo, pwede nilang gawin sa kanila yung ginawa nila sa kanilang mga kalaban sa politika. Parang ganito yung nangyari, Almar, nung Marshall, no? Ganyan na ganyan ang ginawa ng tatay ni BBM, no? Inabol nila yung mga negosyante na hindi nila kaalyado kaibigan. O ganyan yung playbook na ginagamit nila. So, hindi ito maganda from the point of investments. Kaya kung titingnan mo, Almar, no, pag disentangle mo yung growth natin ng first quarter, makikita mo yung gross capital formation natin negative. Yung gross capital formation, dyan pumapasok yung mga investment. So, for example, if I'm a foreign investor, and ganyan naman palang sitwasyon sa Pilipinas, no? Not to mention yung napakataas sa sales sa kuryente. Santabi muna natin yun, although that is also an important factor. Pero yung ganyan na ginagawa nila, that they're using the law, no? They're bending the law, so to speak. Yung bend the law. They're bending the law to go after
their political opponents, hindi yan maganda sa negosyo. And ultimately, hindi yan maganda for the economy. Kaya ganyan po yung nakikita natin. Now, dun sa sinasabi mo naman na ano kaya ang mangyayari kung magtutuloy-tuloy yan, well, we are headed for a situation na mahihirapan Almar yung susunod na administration in terms of fixing the economy. Kasi ang nangyayari ngayon, Almar, ganito ang economy natin matumalang paglago. Pag matumalang paglago ng ekonomiya, ibig sabihin yan is lumiliit yung tax base ng isang bansa. Ano ba yung tax base? Yung potential na pwedeng malikom na buwis ng gobyerno. Kasi pag lumalago po ang ekonomiya, lumalago rin yung nalilikom na buwis. Kapag ka nagko-contract po yung ekonomiya, nagko-contract din yung malilikom na buwis. So ibig sabihin, kapag ka ang gobyerno natin, kagaya ng gobyerno ngayon ni Marcos Jr., na walang disiplina sa paggastos at nagiging matumalang paglago ng ekonomiya, ang mangyayari po niyan is lalaki ng lalaki yung deficit, yung kakulangan ng revenue ng gobyerno sa gastos. At paano nito mapupunuan? Papupunuan yan. Ang mangyayari niyan is maniningil na naman sila ng mas maraming buwis at mangungutang na naman ng mangungutang. At yung utang na yan, kapag lumaki yan, Almar, is over the next few years, kakainin niya ng budget ng gobyerno. Ibig sabihin, ibig sana mapunta yung budget ng gobyerno para sa mga proyekto. Mapupunta lamang ito sa interest, na not even the principal, Almar, yung interest ng inutang. So that is one channel, no, na posible na kung saan tayo mapupunta, no, that is one. Another is yung kapag ka nagkaroon na ng complete na kawalan ng kumpiyansa ang mga investor na mamuhunan sa ating bansa. So ang mangyayari niyan, Almar, is baka magkaroon ng capital flight, no? Yung capital flight, hindi yan maganda, nangyari na yan noong 1980s, na kung saan yung mga investor mismo na yung mga natitira na lang na nagtitiwala sa ekonomiya ng bansa, talagang nawala na sila ng kumpiyansa at umalis na sila sa Pilipinas. No? So, posible mangyari yan. Posible rin mangyari yung tinatawag nating stagflation. No? Merong risk niya. Ibig sabihin ng stagflation, yung economy natin ay nagiging stagnant. No? In fact, baka mag-contract pa. And yet, kasama nito ang mataas na presyo ng bilihin, yung tinatawag nating inflation. So, nagsama si stagnation at inflation, yan po yung stagflation. Lahat ng ito, mga kababayan, hindi po maganda yan para sa ating ekonomiya. At hindi na maganda yan para sa ating lahat. No? So, may 2 taon pa or less than na 2 taon, no, si Pangulong Marcos Jr. to change course, no, at posible na baka mabago pa yan kung magkakaroon ng mga proper intervention at kung aayusin ni Marcos Jr. yung kanyang pamamaraan in terms of how he is governing, no. Bawas-bawasan na po muna natin ng pamumulitika and mag-focus po tayo sa mga solusyon na kinakailangan para ma-address po yung pangangailangan ng mga ordinaryong mamamayan, Almar. Opo. Prof, nabanggit mo yung stagnation, inflation na magiging posibleng resulta kapag ka nagtuloy-tuloy na hindi masusolusyonan nito ng kasalukuyang administrasyon. Ibig sabihin pa nito, Prof, maraming Pilipino ang magugutom. Ibig sabihin, may posibilidad din na tataas yung crime rate ng bansa. Ngayon pa nga lang, Almar, mataas na ang crime rate. Kung titingnan mo ng mabuti, Almar, no, yung mga crimes related to property, pag sa mga ganitong klaseng panahon na hindi maganda ang lagay ng ekonomiya, tumataas yung tinatawag nating property crimes, no? Alam mo, robbery, theft, no? Swindling, no? Yung mga panluloko. Kasi nga, ang nangyayari, Almar, is hirap ang tao. No? So, nangyayari, nagre-resort sila sa mga ganyang activities. No? Hindi lang yun, Almar. Kasi isa rin sa mga nakikita ko dito, aside from property crimes, dahil hindi rin na-address ng mabuti ni Pangulong Marcos Jr. ang issue about drugs. Hindi kagaya ng FPRRD noon na talagang takot ang mga drug lords, takot ang mga pusher, no? At yung mga user, nagbago na, nagbagong buhay na. Ngayon, bumabalik na naman o bumalik na ang mga droga sa mga lansangan. At yung panunumbalik ng droga, ng illegal na gamot, no? Yan nagkakaroon niya ng epekto sa krimen. So, yung mga krimen ng mga kakaiba, Almar, yung mga pambihirang krimen, nanumbalik na naman sila. So, hindi lang property crimes ang nakikita natin ngayon, pero yung mga crimes na associated with illegal substance abuse and use, nakikita natin ngayon na nag-increase din, Almar. And these crimes, tong issue ng krimen, maganda't nabanggit mo rin to. Isa rin ito sa mga reason kung bakit ayaw ng foreign investor na mamuhunan sa isang bansa na mataas ang krimen. Because, alam mo, yung pera, pwede natin kitain yan, Almar. Pero yung buhay natin, iisa lang yan. And kung ikaw mamubuhunan, pupunta ka sa isang bansa na talagang baka may threat sa buhay mo mismo, no? Kasi nga,
hindi safe yung lansangan, lalo na sa mga may pera, hindi ba? So takot yung mga mamumuhunan. Kaya isa rin po, Almar, sa mga explanation kung bakit nagiging matumal ang investment sa ating bansa. Prof, balikan ko lang, Doc, balikan ko lang yung impeachment. Worth it ba na yung ginagawa ngayon ng kasulukuyang administrasyon na pinapa-impeach yung Vice President, considering na 600 million plus yung di umano'y misuse ng confidential at intelligence funds kumpara doon sa bilyon na nawala, Doc, dito sa pagdating sa flood control projects? Ayusin lang muna natin ang signal ni Dr. Abato, mga kapartner. Samantala, nagbabalik po ang Pulso ng Bayan. Samantala, makakasama pa rin natin via Zoom si Dr. Michael Bato, isa pong ekonomista. Doc, naputol po tayo. Doon po sa tanong ko kanina, kung worth it po ba yung ginagawang impeachment trial laban sa ikalawang Pangulo, considering na nasa 600 million plus lang yung alleged na misuse na confidential funds at intelligence funds kumpara doon sa bilyon-bilyong pisong flood control projects, Doc? Well, Almar at mga kababayan, the impeachment currently na nakikita natin is a complete waste of time. Sinasayang lang ng ating mga politiko, no, ng ating mga senador, ating mga congress people, ang kanilang oras dyan sa impeachment na yan. Bakit ko nasabing sinasayang nila ang kanilang oras? Ganito kasi yan, Almar, no? Malaking oras ang kailangan ginugugol ng ating mga mambabatas sa paggawa ng mga batas at mga pulisiya na magiging kapaki-pakinabang para sa mga ordinaryong mamamayan. At dahil dyan sa issue ng impeachment na yan, ay kinain na po ng kanilang oras ng itong mga impeachment na yan. Just imagine, araw-araw, actually every day. I think they're doing it 3 days a week. Monday, Tuesday, Wednesday. In fact, ngayon may impeachment trial mamaya. No? And yan ay magtutuloy-tuloy yan ayon sa estimate ng mga senador natin, no? Mga senator judges. Aabot yan baka hanggang December or January of next year. So napakaraming nasayang na oras. And makikita naman natin na kahit na anong gawin nilang pamumulitika, no, gamitin yung impeachment na yan against the Vice President, the Vice President remains to be the most popular and trusted politician sa ating bansa. So kasi ang goal talaga niyang impeachment and Almar, it's not about the accountability of the Vice President. That has never been the issue. Yan yung palabas nila. Palabas nila dyan is to extract or exact accountability to the Vice President. No, hindi po yan ang kanilang goal. The goal, really, is to remove Sara Duterte as a contender for the 2028 elections. So the impeachment really, it's never been about graft and corruption. It's never been about the confidential funds. Yan ang palabas nila. It's all about 2028, mga kababayan. And nakikita natin, the Vice President has been impeached twice. Twice po na-impeach. Siya lang ang natatanging opisyal ng ating bansa that has been impeached 2 times. Pero makikita natin, in fact, the trial, unang article na sila, nakita naman natin, wala naman sila napatunayan. Inimbita nila si NBI Director Matibag, yung mga NBI agents, anong lumabas dun sa impeachment trial nitong nagdaang mga linggo, na nalaman natin na wala lahat silang first-hand knowledge, no? Puro second-hand knowledge lang. So, dun pa lang wala na eh. And they will never have the numbers to impeach the Vice President. Kulang sila sa numero dyan. So, kung kulang naman pala sa numero, no? And yung mga testigo, walang mga personal knowledge, nagiging fishing expedition, kung nakikita natin, then this whole impeachment exercise, mga kababayan, is a complete waste of time. Na sana nagugol ng yung oras ng ating mga senador sa paggawa ng mga batas kagaya ng amendment sa rice tariffication, yung amendment sa EPIRA, yung pagre-revisit sa oil deregulation, yung sa mga issue tungkol sa buwis, magbabawas ng income tax. Napakaraming kailangan gawin polisiya dahil naghihirap po ang taong bayan. And yet, ang inuuna po nila is yung impeachment na yan. Ang inuuna nila is 2028, mga kababayan. Kaya ano yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung umpisa, kanina, bago tayo naputol, Almar, the government right now, it is doing things that is not for you. Yung mga ginagawa nila, hindi yan para sa kapakanan ninyo, kundi para sa kanilang sariling kapakanan, dahil obvious na obvious, mga kababayan, wala na kailang itago ngayon eh. Kitang-kita na ang inuuna nila dyan, Almar, is pamumulitika. Ang inuuna nila dyan is all about 2028
and them staying in power para mas lalo pa po silang makinabang. Kaya yung impeachment na yan, that is a complete waste of time. Prof, Doc, marami sa ating mga kababayan, yung mga nag-o-observe dito sa mga ginagawa nga ng ating mga leader, sinabi nila na kung nagamit ng tama ni VP Sara yung sabihin nating 600 million plus na misuse funds, parang sabi ng ating mga kababayan, parang kakunti lang yon kasi sa lawak ng scope ng trabaho ng VP ng buong bansa, national siya, parang yung 600 million plus na kung nagamit lang yun sa tama, parang para sa kanila, parang kakaunti lang po yun, Doc. Tama po ba yung observation natin mga kababayan, Doc? Ganito kasi yan dapat naintindihan niyo po yung konteksto ng paggastos na yan. Remember, the Vice President was a mayor of Davao City, a city that has been infested with communist insurgents and rebels and terrorists, no, yung mga lugar na yan. So, along with her father, they cleaned the city, so to speak. Nilinis nila ang Davao, and they were very successful in doing so. And what the Vice President wanted, just like her father, was to bring or scale up the model na nakita nila sa Davao para sa buong Pilipinas. Yan ang ginawa ng tatay ni Sara Duterte, si FPRRD, of which he was very successful in terms of controlling and if not eradicating itong mga NPA, itong mga terorista sa mga kanayunan. FPRRD was successful in that regard. Now, what the Vice President did, Almar, is to use the same idea within the Department of Education. Kasi nakita natin na isa ang edukasyon, no, sa pinapasukan itong mga makakaliwang grupo na nag-advocate ng armed struggle. Yan ang kanilang pinapasok nila yan, yung school system. Kaya manarapat lang na magkaroon ng mekanismo si Vice President para malaman kung saan nanggagaling itong mga threat na ito. Yan ang hindi maintindihan ng mga kalaban ni Vice President Sara Duterte. That is what they don't understand. Kaya nandun yung funds na yun, kaya meron siyang confidential funds because dapat intindihin din natin kung ano yung pinanggagalingan ng ating Vice President. She's coming from that experience, Almar. And besides, yung amount in question is very minuscule or very small compared dun sa bilyong korupsyon na allegations sa ating mga magbabatas, okay, dating Speaker Martin Romualdez di umano, sa mga ibang mga senators, no, nang tumatanggap ng mga maleta di umano, may mga ganyang allegations, Almar. So kung on balance of things, no, kung titingnan mo, kung titimbangin mo, hindi fair itong nangyayaring paghabol nila kay Vice President Duterte for that amount, and yet meron mga ibang mga politicians na kaalyado ng gobyerno ngayon that they're allowed to be free in spite of the fact na mas malaki yung allegations, na yung mga amount involved dun sa mga allegations sa kanila. So hindi fair itong nangyayari to. Kaya nga, that unfairness builds on this idea that it's not about accountability talaga, Almar. The reason why they're going after the Vice President, it's not about that. It's all about removing her as a threat to them for the 2028 election. So at the end of the day, it's all about pamumulitika, Almar.